Hi guys! It's another day and it's another vlog na naman dito sa Canada. And as you all know, kami po ay isang Filipino immigrant dito sa Saskatchewan, Canada. And kung nagtataka kayo, siguro ilan sa mga followers ko is nagtataka kung paano nga ba kami nakarating dito sa Canada. So, ikukwento ko sa inyo kung paano yung naging proseso ng pagpunta namin dito ng buong pamilya. April 2022, nung nagkaroon ng chance si Daddy na makapag-apply ng trabaho dito sa Canada. And under po kami ng agency. Ang agency po namin is yung New Life. And ilalagay ko na lang sa description box or sa comment section yung kanilang FB page. Pero hindi ko kasi alam kung may hiring sila ngayon. Pero under po kami ng agency. So, ang principal applicant po namin is si Daddy. Siya po ang working talaga dito sa Canada. So, nakaalis si Daddy na February 2023 and after 1 year and 8 months is nakasunod naman kami ni Nero. So, natagalan kami sa pagsunod dahil nagka-problema sa aking medical. So, isa-separate video ko na lang yan kung gusto nyo malaman. Noong natanggap nga si Daddy sa trabaho, kami po ay under ng program na SINP or ng Saskatchewan Immigrant Nominee Program. So meaning, kasama po ang pamilya ng principal applicant or ng working applicant dito sa Canada. So ibig sabihin po nun ay PR landed po kami ng anak ko. So si Daddy is pumasok dito ng Canada na ang hawak niya ay working visa. So, may work permit na ibinigay sa kanila kasi yung PR kasi hindi naman agad-agad. So, aabutin talaga siya ng taon. Siguro kung meron makakapanood nito na nasa Canada, na naging iba yung proseso ng kanilang pagpasok dito sa Canada. So, ito ay isinishare ko lang yung naging experience namin na posible na ma-experience nyo din. Pero, syempre, depende naman kung saang lugar kayo dito sa Canada na pupunta, depende sa inyo kung paano yung magiging pathway nyo. So, ayun, iba-iba tayo ng pwedeng ma-experience, depende sa lugar na pupuntahan nyo dito sa Canada and depende sa program na matatanggap ninyo sa government ng Canada. So, ayun na nga. And syempre, hindi naman naging madali yung pagpunta namin dito or nung pagpunta ni Daddy kasi nga sobrang laking adjustment nung pag-alis pa lang ni Daddy dito or nung pag-alis pa lang ni Daddy ng Philippines kasi nga sobrang gastos at the same time maglalabas ka talaga ng ng pera since under kami ng SINP or ng Saskatchewan Immigrant Nominee Program. So as permanent resident kasi yung labanan. So magbabayad talaga tayo dito and kung magkano yung binayad namin, siguro isa-separate ko na lang kung magkano yung nagastos talaga namin sa pagpunta dito sa Canada. Pero meron pong babayaran kasi nga syempre, depende po sa pathway. Pero kung working visa lang naman or hindi naman kayo under ng program for permanent residency, iba rin naman yung babayaran ninyo. So parang same lang din yan kapag ka mag-aaral ka dito or magtuturist, ganyan. So, kailangan talaga ng pera. So, ayun, kailangan po nun. So, to cut the story short, kami po ay under ng SINP program or ng Saskatchewan Immigrant Nominee Program and si Daddy po ang aming principal applicant. Kaya po kami nakarating dito sa Canada. So, hindi lang po basta-basta lumipad lang dito. So, ayun lang. Sana may natutunan kayo. Kung gusto nyo pang i-elaborate ko itong SINP sa inyo, please let me know. And kung gusto nyo din na i-share ko sa inyo yung step-by-step process ng naging pinagdaanan namin. So, ayun lang naman. Thank you so much for watching. I hope na gustuhan nyo itong video na to. And please don't forget to like, share, comment, and subscribe. See you on my next video. Bye-bye!